So hello guys, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So mga minamahal, mabibilang mo lang talaga sa inyong mga daliri ang mga senador na merong paninindigan. So sino yung mga naninindigan? Nandyan si Aquino, Bam! Nandyan si Senator Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, and Tito Soto. And the rest, for sure, itong mga taong to, mga walang kwentang senador ng mamamayang Pilipino, mga takot sa public transparency at takot lalo na po sa accountability. Can you imagine that, mga minamahal? Itong mga kupal na mga senador na to, in the first place, hindi naman nila kinlaro. Walang paglilinaw, mga minamahal, na itong si Vice President Sara Duterte ay malinis na sa kasong pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi nga nila i-clarify yung name ni VP Sara Duterte. Kumbaga, pinatay lang nila ang impeachment case ng dahil lang sa technicalities. Doon lang, mga minamahal, sila nakadali sa technicalities, sa one-year rule bar. Diba? Tapos yung procedure na hindi daw binigyan ng justice, pinagsalita itong si VP Sara Duterte. Kumbaga, sa madaling sabi, naging way yung technicalities para ibasura ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Alam nyo, ang baboy talaga eh. Sobrang baboy ng ginawa ng 19 senador na to. Pinawalang sala nila itong si Vice President Sara Duterte. Hindi po ito vindication, pakatandaan ninyo, mga minamahal. Ito ay pagtatakip. Ito ay mukhang, I think, sabwatan, mga minamahal. Diba? In-archive agad nila itong mga senador na to. Tingnan nyo. Yan, si Cayetano, Pia, Bato. Yan. In-archive agad ninyo. In-archive agad ninyo. Paano nyo nasisikmura yan? Diba? At saka beside, ito nag-file ng motion for reconsideration. Itong si House Speaker Martin Romualdez, alam ng lahat yan. Hanggat may MR, hanggat may motion for reconsideration, hindi pa dapat finale ang desisyon. Hindi ito pwedeng gamiting, basihan or action. The case is still alive. Di ba, mga minamahal? Pero ano yung ginawa ng Senado? Ano yung ginawa ng Senado? Sige nga, comment kayo. Imbis na magantay, anong ginawa? Nadali. At hindi pinansin ang MR, ang motion for reconsideration. Kasi yung mission nila, mga minamahal, ay pagtakpan itong si Vice President Sara Duterte at huwag mahalungkat ang mga tinatago ng ating bise. Diba? Bakit? Kasi pag nag-trial, baka ang ibang mga senador dyan, di ba, madamay. Lalabas lahat ng baho. Imagine, 4 lang yung may prinsipyo. 4 lang ang nagtatanggol sa katotohanan. Tapos yung 19, tagapagtanggol ng kasalanan. Yes! Totoo yan. 4 lang ang senador na nagsabing, hintayin muna natin ang finality ng ruling. 4 lang sila, mga minamahal. So, ewan ko ba ba't ganito eh? Parang sa akin nga napapansin, mukhang ICC lang ata yung magbibigay sa atin ng hustisya. Nakakalungkot man isipin, no, mga minamahal. Pero mukhang International Criminal Court na lang ang ating last resort, di ba, para mapanagot itong si Vice President Sara Duterte. Alam nyo, mga minamahal, sa aking napansin yung 19 senador na yan na bumoto para ibaon ang reklamo, ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte, even though na meron pang motion for reconsideration. Sa aking nakikita, mukhang merong pagpoprotekta, di ba? Kay VP Sara Duterte, nandyan sila para pagtakpan, di ba, ang anomalya na ginagawa ng ating VP. Hindi nga, mga minamahal, umabot sa trial at sinigurado nila na hindi aabot sa trial. Pansinin ninyo, dinilayed, dinribol, pinagpasapasahan, at itinawid pa sa kasalukuyang kongreso at first time in the history na mangyari yun.
'Di ba? Nakukuha ninyo yung punto, mga minamahal? Hindi ba alam ng mga senador na to na yung mga Pilipino gigil na ngayon? Yung mga group of lawyers, 'di ba? Yung mga expert, top expert. Makikita ninyo kung paano nang gigigil sa ginagawang trabaho ng Senado at lalong-lalo na sa Supreme Court. Alam nyo, yung Supreme Court, napaka-questionable talaga. Sa totoo lang. Yung motion for reconsideration para sa akin, dapat pinapakinggan. Must be heard. Diba? And the Senate should waited. Pero ano yung nangyari, mga minamahal? Hindi na nga, bukod sa hindi na nga po pinakinggan, diba, ng 19 senador, ang katotohanan, abay, mukhang parang naging savior pa sila ni Vice President Sara Duterte. Kumbaga parang naging layunin na nila, di ba? Na ipagtanggol, iligtas, itong si VP na hindi man lang aabot, di ba? Dito mga minamahal sa impeachment court. Parang kumbaga gusto na nilang tapusin ang karera ng impeachment para tapos na ang kaso ni VP Sara Duterte. Hindi ba kayo naaawa sa mga taxpayer na kagaya namin? Sinuswelduhan kayo ng mamamayang Pilipino. Pero ano yung ginawa ninyo? Tandaan ninyo, hindi pa ito case close. Hindi pa ito case close, mga minamahal. Hindi ito, masasabi natin na clear na siya. Wala na siyang kasalanan. Itong ginawa ng Senado, ito ay malinaw na pagtakip. Diba? Ng 19 senador na yun, malinaw na pagtakip. At ito ay malinaw na pagtakas sa katotohanan. Diba? Ito ay isang konspirasi ng mga senador para pigilan ang ano? Ang hustisya. Kasi kung wala naman talagang tinatago, mga minamahal, in the first place, 'di ba? Itong si Vice President Sara Duterte, itong spoiled brat na to, di sana hinarap niya ang impeachment case niya. Ano yung silbi ng kanyang defense team? Ano yung silbi ng kanyang lawyers? 'Di ba? Gumamit ng fake rulings, hindi, no? Hindi, gumamit ng fake rulings, ni-railroad ang Senate vote, pinatay ang kaso, di ba, bago pa man makausad. Ano pa ba, mga minamahal? Di ba? Ano yan? Guilty behavior? Kahit saan mo tingnan? Di ba? Ang bottom line lang naman kasi dito natin, mga minamahal, may kasalanan, may katiwalian, pero mayroong pumoprotekta. Yan yung nakakalungkot kay Vice President Sara Duterte. Tingnan niyo yung House. House, follow the rules. Diba? The record is clear. Ano ba? The case is deserved to be proceed. Diba? Pero ano yung ginawa ng Senado? They buried the case. Bukod sa nilibing nila yung kaso, they protected a corrupt official. And they turned their backs on the Filipino people. Diba? So ngayon, para sa akin, parang sponsorship ata ang ginagawa na, cover up, 'di ba? Tapos yung Supreme Court sana nakatulong, pero ano yung ginawa? Ginawa pang error. Kaya itong mga senador na to, malalakas yung amats. My God! Mga minamahal, pakatandaan ninyo, hindi pa tapos ang laban tungkol dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Antay natin sa February at sundin natin yung sinasabi nilang panibagong ruling. Kahit makikita naman natin dito, mga minamahal, na meron yung jurisprudence eh. 'Di ba? In the first place kasi overlapping yung ginagawa nila sa batas. Pagbabasihan natin yung Francisco versus House of Representatives, may mali nang ginawa ang Supreme Court. At beside, bakit makikialam yung Supreme Court? In the first place, impeachable officials din naman sila. 'Di ba, mga minamahal, nagigets ninyo? Pilipinas nga naman. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video.